public service naman po tayo. Kasama of course natin si Dean Mel Santamaria na magbibigay ulit ng libreng payong legal. Okay. Umpisahan ko na. Let's Dean go. Mel, good morning. Good morning po. Good Ano morning. po yon, Aling Nelia? Kasi po meron pong construction na sa tabi po ng loob na. Construction sa tabi ng bahay nyo. Kanilang mga truck, naka po sa aming mga bahay. Okay. Essential po kami. Ano po ba yung gawin? Parang may construction sa tapat ng bahay ninyo at maingay, parang nagdi-drill dyan, hindi na kayo makatulog. Parang ganun po ba? Opo. At sa pintana ng bahay ko, nagpipitak na po kasi nakasusip yung impact ng kanilang pito. So tumatalsik pa yung mga dinidrill nila sa bintana ng bahay. Alam niyo po, kahit na po may lisensya yan, magtrabaho sa kapitbahay nyo at gumawa ng bahay ng kapitbahay nyo, ano rin po, obligasyon rin po naman nila na hindi po naman manghimasok sa katiwasayan ninyo. Kaya po, nakaligay po sa batas natin, sino bang taong may-ari ng mga pamamahay na pinapagawa o kaya na merong mga handaan o mga selebrasyon, dapat respetuhin rin ang kanilang kapitbahay sa pamamagitan ng hindi gumagawa ng mga kilos na nagdudulot ng kaasaran, nanunuyana o nakakapagdistorbo. Mga kilos na kamukha ng ingay, yan po ingay, o kaya po mga amoy, o kaya po yung mga yugyug dyan, o kaya yung salamin nila nakakasilaw na, tumatagos na sa inyo. O kaya po yung, kadalasan nga po dyan, yung ingay, at saka po yung mga nag-iiwan ng dumi, nagkakalat. Ang tawag po dyan, molestya, sa nuisance. At kung iyan ay, ang gagawin nyo po dyan, molestya po iyan, normally po, panganib yan sa inyong kalusugan, hindi na kayo natutulog, isusumbong nyo po yan sa Municipal Health Officer. Pero ibarangay nyo muna, walang problema. Pero kung hindi sila nakikinig, magpapile rin po kayo ng kaso, pwede rin po iyan, at ipatitigil nyo, kukuha po kayo ng tinatawag na TRO, Temporary Restraining Order. Para matigil. Yes. Aling Nelia, tama po ba? Ang sinasabi po kasi, Dean Mel, ito ay outside the residential area. Yes, oo. Hindi mismo dun sa residential area, hindi siya kapitbahay talaga, pero kadikit nila. Kahit na. So, may pagkakaiba ba yun or pareho Wala, lamang? pareho lang po yun. Lamang pala. Kasi iyan tinatawag ngayon na pampublikong nuisance. Ibig sabihin, Ayun. hindi lang kayo ang naiingaya, Naabala. napipinsala, kundi pangkahalatan pa siguro nung mga kapitbahay ninyo. Kaya mas matindi pa nga yun. Mas matindi pa nga po iyon. Kaya unang-unang gagawin nyo, sanggunin nyo sa barangay nyo. Baka naman po magkaayusan yon. Kung hindi po, pupunta po kayo sa munisipyo nyo, sa Municipal Health Officer, o kaya po sa engineering doon. At kung talaga pong hindi na makikinig yan, pupunta na po kayo sa korte at hingi kayo ng TRO, Temporary Restraining Order. Iyan po ang pwede nyo gawin yan. Okay. Ganun po. Oo. Kung yung barangay chairman harap sa amin, hindi po siya ng may paano po gagawin? Ibig sabihin nyo, yung barangay chairman, kasabwat, parang ganun. Parang ganun play namin sa pag-usap. Well, kung may kakuntsa ba o kasabwat si barangay chairman, gawin nyo pa rin po ang proseso. At kung hindi po talaga siya kumikilos, iyan po ay kasama sa anti-graft and corrupt practices. Ang hindi sumasagot o gumagawa ng dapat na gawain ng isang lingkod bayan, kung ang isang tao ay gumawa ng angal o naghain ng complaint, isang kasalanan ng isang lingkod bayan, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ipapatawag po yan ng ombudsman at pananagutin at pagpapaliwanagin, at kung hindi makapagpaliwanag, baka po pagmultahin yan o matanggal o masuspend pa yan. Kaya gawin nyo lang po ang proseso, at kung hindi kumikilos, sumbong nyo na sa ombudsman. Yan po. Alright. Ayan. Okay. Okay. Marami pong salamat sa inyong pagsangguni kay Dean Mel. Oo. Iba't iba talaga mga istorya ng ating kababayan, ng mga problema nila.
At marami pa yan natutugunan mo. Kaya Attorney Mel, Sige lang. Mel, kung Approve. kayo po ay may mga Ayun problema, nga pala, di kung ba? kayo po ay may mga problema na kailangan naming anyong sagutin namin dito sa aming programa, maaari po kayo mag-text sa aming text line sa 0999, tama nga ba? 879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong Kay Din. Susubukan po nating sagutin yan at lahat po ng inyong mga problema, susubukan po nating bigyan kayo ng payo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.